Imbis na pag-aaral mong atupagin mo, anong ginawa mo? Ha? Lumandi ka? Halos 10 taong namalagi si Milet sa Italia bilang isang OFW at ni minsan hindi siya umuwi. Mas ninais kasi niyang makapag-ipon para makapagpadala ng suporta sa kanyang inang si Minda at sa dalawa niyang kapatid na sila Lia at Billy. Miss na miss niya na ang kanyang pamilya, kaya ngayong Pasko, sorpresahin niya ang mga ito at uuwi siya. Pero walang kamalay-malay si Milet na siya pala ang masosorpresa. Tungkol dyan ang 2-part Christmas special ng Tadhana. Han, sa tingin mo, kasya kaya kay Billy yung sapatos? Naku, Han. Size 11 to. Sure na sure kung kakasya yan. Sa sobrang excited mo, Han, kung ano nang iniisip mo. Tagal ko na kasi silang hindi nakikita, Han. Gusto ko lang naman silang makitang masaya. Ikaw ba naman kasi sa tinagal-tagal mo dito, hindi ka man lang umuwi kahit isang beses. Mahal kasi ng pamasahe. Kaya ka nagtatrabaho dito, di ba? Oo nga. Pero di ba sabi ko naman sa'yo, gusto ko kapag uuwi ako ng Pilipinas, for good na. Okay lang naman na bumalik dito sa Italy, pero sana yung pasyal-pasyal na lang. Siyempre gusto ko sa Pilipinas pa rin ako titira. Han, ikaw ba? Anong plano mo? Babalik ka pa dito o magne-negosyo na lang doon sa Pilipinas? Ako, siguro pasyal na lang din. Teka, di ba meron tayong pinamili na farm? O dahil may lupa na, ako nang bahala sa mga pananim doon. At siya sa mga alagaan natin na farm animals. Ayos ba? Ayos yun. Alam mo, Han, sobrang sulit din yung mahigit 10 taon ko na pagtatrabaho dito. Sipin mo ngayon, maayos na buhay nila mama, okay na sila. Kaya pwede na rin tayo bumuo ng sarili nating pamilya. Pwede na. Baka gusto mo ang ngayon na natin gawin. Sira ulo ka! Ikaw mga naiisip mo kung kailan pa uwi na tayo. Ay, naku. Yung mga gamit mo, ang intindihin mo, baka mamaya may makalimutan ito ka. Na. Sandali nga, Diba? tingnan mo nga, ito yung Ito, sapatos ni Billy. Okay na to. Saan yung rosary ni Nanay? Ito, galing Vatican yan. Sige, Tapos, sa bag. syempre, ay, yung bag niya. Sobrang ganda niyan. Magugustuhan niya yan sigurado. Ganda. Sige, ilagay natin sa isaulin bag yan mo nga para ng maayos. hindi natin makalimutan. Para ikaw nakakalimot ko. So, Yes? Ano kailangan mo? Magandang umaga ho. Si Mama po, Mama? Sinong mamang hinahanap mo? yung may-ari po nitong bahay. Anak niya ho ako. Ako po si Milet. Hoy, excuse me lang ha. Ako ang may-ari ng bahay na to. At hindi kita kilala. Budol-gang ka, no? Alam ko na yung mga style niyo, bulok. Kaya pwede ba, bago ako tumawag ng pulis, umalis ka na? Pwede? Ano? Mawalang galang na ho Pero sa ating dalawa, hindi ho ba parang kayo yung mukhang mas mamubudol? Sinasabi niyo kayo may-ari ng bahay. Eh ako nagpundar ng bahay na yan, sa mama ko po nakapangalan yan. Teka nga. Oh, tingnan niyo ho. Yan yung dating nakatira dito. Miss, ang pagkakaalam ko, isinanla niya to sa bangko. At na-foreclose yun. Kaya namin nabili to. 1 taon na kami dito ngayon nakatira.
1 taon? Sinangla? Bakit ho? Alam niyo ho ba kung saan sila lumipat? Akala ko ba, nanay niya yun? Eh, ba't hindi niya alam kung saan nakatira ang nanay niya? Pwede ba? Umalis na kayo? Pasensya na ho kayo. Han, magpahinga ka na lang muna. Alam kong pagod ka. Pareho tayong may jet lag. Bukas na lang natin asikasuhin ang pagharap sa pamilya mo. Isa pa, mas makakapag-isip tayo ng mabuti kung nakapagpahinga tayo. Hindi. Nakakarami ka na rin, ano? Hindi. Hindi ako mapakali. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin sa akin yun ng pamilya ko. Na kaya nila akong lokohin. Eh, baka meron silang mabigat na dahilan kung ba't nila na isang layong bahay. Usapin mo na lang sila. Paano ko naman kakausapin, Han? Eh, hindi ko nga alam kung saan sila nakatira. Tawagan mo ng diretsyo. Para ano? Para makapagbigay sila ng palusot. Mabibigyan ko pa sila ng oras para mag-isip ng kung ano-ano. Di na. Ayoko magalit sa unang araw ko sa Pilipinas. O baka meron kayong kamag-anak na alam ko nasan sila. Si Tito Sol. Ayun. Pwede ko siyang tawagan. Hindi yun magsisinungaling sa akin. Hello, Tito? Tito, opo, ako po ito. Tito, itatanong ko lang ho sana kung saan ho nakatira sila, Mama. Oh, bakit hindi mo alam saan lumipat si Naminda? At Tito, hindi naman sa hindi alam. Kaya lang kasi pakiramdam ko pag tinanong ko si Mama, kakaroon siya ng kutob na uuwi ako ng Pilipinas. Eh, susurpresahin ko kasi sana siya eh. Tito, huwag mo na lang pagsabi kasi masayang naman yung hinanda kong sorpresa. Ano po bang address? Sabihin niyo na ho sa akin. Oh, ito na. Number 36, Bagong Bayan, Caloocan City. Sa North Caloocan yan, ha? Nay! Oh. Nay, tumatawag si ate. Naka-video ko. Tingnan mo eh, nagsasampay ako eh. Eh, Nay, paano natin masasagot to eh? Eh, di malalaman niya kung nasaan tayo. Tuwing Sunday lang naman siya tumatawag, kaya nakakapag-bihis pa tayo at nakakapag-isip ng palusot. Eh, paano na yun, Nay? Hindi ko alam. Ay. Hello, ate? Ay, pasensya na po. Hindi ko po sinagot yung video call kanina. Wala pong masyadong data. Ah, talaga? Nasaan ka? Sa bahay. Saan bahay? Baka ba, ate? Ito yung bahay natin sa Kamyas. Saan bahay? Sinungaling. Nang mag-cruise muli ang landas ni Milet at ang kanyang pamilya, natuklasan niya ang sikreto na matagal nang itinago sa kanya. Nauwi pala sa wala ang lahat ng pinagpaguran niya sa Italia. Paano papasanin ni Milet ang katotohanan na nagawa siyang lokohin ng sarili niyang pamilya? Ipaliwanag mo sa akin kung saan mo dinala yung pera ng mga pinapadala ko sa inyo. Hindi pa ba sapat yung mga sakripisyo ko? Dugo at pawis ang naging puhunan ko para mabilang kayo ng bahay. Masama ba na gusto kong guminhawa ang buhay niyo? Bakit mo binenta? Tita Billy, sige na. Bilihan mo na ako ng ice cream. Tara naman, sabing bawal ka pa kumain na ice cream at ang aga-aga pa eh. Susubok kita sa nanay mo, sige. Ate Milet? Good. Andito ka na. Kompleto na tayo.
Upo. Sino yung bata na yan? Lalabas na lang po kami ni Kara, Nay. Kara, pwede na lang tayo ng ice cream. Sino yun? Ate, ano po kasi? Ano? Anak ko po si Kara. Imbis na pag-aaral mong atupagin mo, anong ginawa mo? Ha? Lumandi ka? Ha? Sorry. Sorry, ate. Sorry. Kahit kalabaw ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Tapos magpapabuntis ka? Ha? Sorry na, ate. Magagawa ng sorry mo, Lia! Sorry saan? Sorry kasi tinapon mo yung pangarap ko para sa'yo? Sorry kasi binaliwala mo yung pagmamahal ko. Inabuso mo ako! Inabuso mo ako! Inabuso mo ako! Ano ba? Ako may kasalanan. Sorry, anak. Sorry. Ilang dekada akong nagtrabaho, Ma. Walang araw na hindi ko ginustong umuwi sa inyo. Pero tuwing iisipin ko na bibili na ako ng ticket, uwi na ako, namimiss ko na si Lia. Ang iniisip ko, ipadala na lang sa inyo yung pera. Ikaw, Lia. Tapos din ako sa paglalandi! Ano? Ingrata ka! Ano ba? Ano? Ano? Hindi mo kailangan saktan ng kapatid mo. Ako na lang ang saktan mo kasi ako may kasalanan eh. Talaga ba? Hindi ko masabi sa'yo kasi alam ko na magagalit ka. Daming dugo ang nawala kay Lia. Kinailangan siyang isesaryan dahil baka mamatay ang bata. Malaki ang naging bill sa ospital, kaya nangutang ako pero di ako nakapagbayad dahil... Uy! Ay! Hindi po! Sir, damay lang ako dito eh. Mga magnanakaw kayo, mga bata kayo, ha? Wala po ako kasalanan. May nangyari din kay Billy. Hira Uy, di mo kasama! Shop ko! Huwag kayo sinungaling! Nakita namin kayo! Nay! Nay! Madam, hindi po magnanakaw ang anak ko. Ninakawan niya ang pawn shop ko. Nay! Sige, susunod kami. Nay! Wala ako kasalanan, Nay! Sir! Hindi mo kasama, sir! Nay! Sir, di mo kami... Nay! Hindi ko kayo kayang makaharap. Mga manluloko kayo. Daniel, umalis na tayo. Pag-usapan pa natin. Wala tayong pag-uusapan! Wala tayong pag-uusapan! Kasi wala akong nanay at wala akong kapatid na oportunista at traidor. Hindi niyo dapat ginawa sa akin to. Mahal na mahal ko kayo. Bakit niyo ginawa sa akin to? Hindi mo ako mahal! Tara na sinabi. Daniel, let's go!
Ano, Han? Balik na lang muna tayo sa hotel. Han, alam mo, bago ako pumunta sa Italy, nangutang ako ng pera. Nangutang ako kasi gusto ko mabigyan si Mama ng puhunan. Pangarap niya kasi magkaroon ng bigasan. Ngayon tingnan mo, iba na may-ari. 2 taon din bago ko nabayaran yung utang ko na yun. Ang hirap nung ako yung nagtanim, pero iba naman yung umani. Buti na lang, no? Hindi nila alam yung tungkol dun sa farm. Na nabili natin yun. Huwag ka na mag-alala. Pera lang man, pwede naman natin kitain na rin. Di naman kasi tungkol sa pera lang yun, Han. Han, mas sa akin na trinaydor ako ng sarili kong pamilya. Kaya ngayon talaga gusto ko naman isipin yung sarili ko. Pwede naman siguro na ako naman yung intindihin ko. Tsaka, di ba magkakaroon din naman tayo ng sarili natin pamilya? Ayoko nang bumalik sa Italy. Dito na lang ako sa Pilipinas. Dito. Tama na. Nay, pahinga ka na muna. May kasalanan kaya sukdulan ng galit ng ate ninyo. Simula nang namatay ang tatay niyo, naako niya ng lahat. Nay, huwag niyo na pong sisihin sarili niyo. Ginawa niyo lang din naman po kung ano yung tama eh. Maganda naman na po buhay namin ni Ate Lia eh. Kahit pa paano, nag-aaral na rin naman na po ako kahit vocational lang muna. Diba? Pero nabaliwala lahat ng ipinanggan ng ating back to zero siya. Nawala lahat ng naipundan niya na sana. Anak, ba't ka umiiyak? Umiiyak rin po kasi kayo na eh. Kaya umiiyak na rin po ako. Han, baka pwedeng bumangon ka na dyan. 3 araw na tayo nakakulong dito sa hotel room. Let's go out. You know what? We really need to go out. Sayang naman kung puro stress at problema isipin natin dito. Kaya nga tayo nag-decide umuwi ng Pilipinas para hindi na tayo ma-stress. Diba? Dapat kamo, hindi na lang talaga tayo umuwi. Tama ka naman eh. Pero sorry ha,
Di mo na dapat nakita yung mga yun. Sobrang nakakaya. Alam mo, Han, wala ka dapat ikahiya. Magiging pamilya ko rin naman na sila. But, alam mo, nakakahiya. Mas nakakahiya yung 3 araw nang walang ligo. Halika natin ka, bath. Ha? Putsi. Fat yung banyo. Halika na, halika na. Sige na, ligo na, ligo na. Sige na, sige na, sige na. Sige na, sige na. Go, 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 go. Tingantay kita dito. Ay, nako. May pagyubang paparating? Sabi sa balita, Han, oo. Signal number 4 nga araw. Mukhang nahawa na yung panahon sa'yo. Galit na galit eh. Loko. Nakapagbiro ka pa ha. Han? Sa bagyong to, paano kaya sila mamaminda? Ay mukhang bahain yung area nila eh. Maat pa. Maat pa? Malay ko at paki ko. Baka pasukin na tayo ng tubig. Signal number 4 na daw. Baka abutin yung bahay eh. Na yung mga importante papeles nasa bag na naka-plastic na. Tapos, Billy, yung mga short mo na yun, nakasaksak na. Okay na siya. Check mo! Dito mag-jacket ka, ha? Sige, sige. Mag-jacket ka na. Pasok natin. Mag-jacket ka na. Tote mo ito, baka lamigin ka eh. Dilian mo na. Sige po. Stay one. Mag-jacket ka na. Bilis mo. Opo, magbeba ka na. Sige, dali natin to. Nay! Nay, pinapasok na po tayo ng tubig! Ay, bilisan na natin, Nay! Tara. Bilis! Han, ano na? Saan tayo kakain mamaya? Naisip mo na ba? Ito na nga eh. Han? Anong ginagawa nila dito? Paano nila nalaman kung saan tayo naka-check-in? Tinext ko sa kanila. I was just worried. Nakita ko kasi sa social media na inililikas ng mga tao sa lugar nila. Milet, salamat at okay ka na. At salamat pinapunta mo kami dito. Hindi ako okay. Hindi kita pinapunta dito. At mas lalong wala akong plano at balak na papuntahin kayo. Ate, tinext kami ni Kuya Daniel. Akala ko pinatawad mo na kami. Pinatawad? Aiza, ano ma, ganun-ganun na lang yon? Bumagyo! O so dapat ba okay na ako? Dapat ba quits na tayo? Ate, alam kong nag-lihim kami sa'yo, pero pamilya mo naman pa rin kami ah. Pamilya mo kami ah. Pamilya? Pamilya niyo ako. Pag kailangan niyo ng pera. Pamilya niyo lang ako pag kailangan niyo ng tulong. Tapos ngayon ano? Ha? Wala kayong mapuntahan?
Sana naisip niyo yun bago niyo sinanla yung bahay kasi wala na akong kayang ibigay. Binigay ko na! Isa ka pa eh! Bakit ka ba naawa sa kanila? Ano ko? Hindi ka ba naawa sa akin? Wala silang utang na loob. Tama na! Ayoko sa inyo! Lalong-lalo na sa'yo! Umiinom kayo? Tanghaling tapat? May kasama kayong bata? Huwag ka umiiling-iling dyan! Ha? Ate, ako umorder, hindi si Ate Lia, kaya di mo siya kailangan saktan. Gutom na gutom kasi kami, wala pa kaming kain kahapon eh. Buong buhay ko hindi pa ako nakakatim niyan. Yung mga in-order ko kaming dalawa ni Cara, hindi namin natikman yan. Sabi ni Kuya Daniel! Hindi! Sabi ni Kuya Daniel, orderin ko anong gusto ko, kaya umorder ako, gutom kami! Huwag mo kasi gawan! Tama na, ate! May pag-asa pa bang humupa ang unos sa puso niya at manumbalik ang nawasak na tiwala? Yan ang inyong aabangan sa pagpapatuloy sa susunod na Sabado ng ating two-part Christmas special ng Tadhana. Maligayang Pasko mga kapuso! Ako po si Marian Rivera.